May bumati na bang Happy Valentine's sa'yo? Janet? Wala pa? Okay, Happy Valentine's sa'yo. Meron po akong invitation na magsasalita tungkol sa pag-ibig. Nung kausap ko po yung nag-i-invite sa akin sa Cavite, nagdi-discuss kami, sabi niya, teka, bala kong baguhin yung schedule eh. Gusto kong i-combine yung this and that kasi nag-explain ako sa kanya about love. So ngayon, gusto kong i-link po yung preaching ko nung nakaraan sa topic ko ngayon about love. Sino nakakatanda ng topic ko na series ko nung month of January? About? Ano nga yung topic ko? Last Sunday lang ako nawala eh, tapos nalimutan nyo na ano po yun tungkol saan? Prosperity, kasi bagong taon eh, di ba? Naintindihan nyo na po ba ang ibig sabihin ng prosperity? Paano nga, isang word nga about prosperity. Sino nakakatanda? Alam ko si Alex, yung first honor dito, mabilis sumagot eh. Yeah, sige. Ano na? Ano yung kalooban ni Lord? Ano yung? Ang galing. Nakapalad naman ni Dennis sa'yo, alam na alam mo. Maging kawangis ni Jesus, yun po yung ibig sabihin ng prosperity sa Bible. Kasi yun po ang kalooban ng Panginoon na maging kamukha tayo ni Jesus. At kapag sinabing buhay ni Jesus, kasama po doon ang kasaganaan kasi naparito siya upang maging masagana yung buhay mo. Amen? Kaya pagka hindi nakakaranas ng kasaganaan ng isang Kristiyano, something wrong. Kasi yung purpose ng Panginoon maging masagana ang buhay. Baka meron tayong mga pagsuway, mga hindi pagsunod. Kaya hindi natin nararanasan ang masaganang buhay. Hello? Knock, knock. Okay po ba kayo dyan? Masagana po ba yung buhay nyo? Amen. Hindi na ba napunta si Manny sa pintuan nyo? Yung Bombay, yung maniningil. O alam niyo po ba, love month ngayon, pag may pag-ibig, may kasaganaan. Amen? Ang mag-asawa nagmamahalan, masagana ho ang buhay ng mga yan. Amen? Mamaya malalaman nyo. Okay, so tingnan po natin ang ating topic sa John 3:16. Yan po yung ating verse ngayon. Pag may pag-ibig, may kasaganaan. Okay? Tingnan po yung pag-ibig, nagpapabahay sila kasi masagana po yung pag-ibig eh. Nagpapabahay, di ba? Sino naka-avail ng pag-ibig dyan sa pabahay? Wala? Meron sila. Okay. Tingnan po natin yung John 3:16. Sabay-sabay nga. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yung everlasting life, hindi po yan pangako lang na kapag namatay ka sa langit ka pupunta. Kaya hindi bali ng mahirap ako, basta langit naman ang punta ko kasi pangako po ng John 3:16. Pag sinabing everlasting life po, yun po yung buhay ni Jesus. I am the resurrection and the life, sabi ng Panginoon. He is the everlasting life. He is the eternal life. And if you have Jesus Christ, you have eternal life begins when you accepted the Lord Jesus Christ. Right at that moment, eternal life begins because that is the life of God. Ngayon, kung life ni Christ yung buhay mo, mahirap ka ba? Oo. Ang hirap naman noon, buhay ng Diyos, sa akin, tapos, bakit madilim sa bahay nila, naputulan ng kuryente. Bakit nag-iigib sa kabila? Naputulan ng nawasa. So, wala akong ganun. Di ba? At walang Kristiyano na nagpapalimos, sabi sa Bible, di po ba? Kasi ang buhay ng Diyos masagana. Amen? Amen na amen. Si Janet, nandito siya kahit naka-wheelchair siya. Pero one day, hindi na po yung naka-wheelchair. Amen? So, yun ang claim natin. Hindi mo nilalagay sa isip mo na naka-wheelchair ka, nakikita mo ang sarili mo, naglalakad ka, lumulundag, nagpupuri sa Panginoon. Amen? So ngayon, dito po makikita natin, dito po in-expose ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Exposing the love of God as a pattern. So yun po yung aking theme. The exposition of the love of God
as a pattern. God is a God of pattern. Madali pong sundan ng Panginoon kaya. Kasi naglalagay siya ng pattern. Pag hindi mo nakuha yung pattern niya, hindi mo pinag-aaralan siya. So, sabi po sa Psalms 103, verse 7, He made known His ways unto Moses, and His acts unto the children of Israel. Pinapakita niya ang kanyang mga ways. Kita niyo? Psalms 103, verse 7. 103 po yan. God is a God of pattern. Psalms 103, verse 7. He made known His ways unto Moses, His acts unto the... God is not playing hide and seek with us. He is into revealing His will to His people only. Tayo lang nakakalam nun. Kaya ang sarap po ng Kristiyano ka, alam mo ang direction mo. Amen? Hindi ka nangangapa sa dilim. Thy word is a lamp unto my path, and a lamp unto my feet, and a light, baliktad no, unto my path. A lamp unto my feet, and a light unto my path. Kaya pagka nasa Panginoon ka, at may patnubay ka ng kanyang mga salita, maliwanag ang direction mo, kasi napapatnubayan ka ng salita ng Diyos. Amen? So, yan po yan. So, tingnan po natin dito ang 4 na bagay tungkol po sa pag-ibig ng Panginoon para po magkaintindihan tayo. Lalo, ito pong outline na ito ay naibigay ko na one time, pero may revisions po ito. So, dito po sa verse na ito, dito po nagbibigay ang Panginoon, number 1, ng definition ng love. And that is a pattern. Pangalawa, makita po natin dito na ang pag-ibig, pag sinabi mong umiibig ako, may intention. Love has intention. Pag sinabi mong mahal mo yung asawa mo, anong intention mo sa kanya? Pag sinabing mahal mo ang Diyos, anong intention mo? Pag sinabing mahal ko yung church ko, anong intention mo? Okay? Love has definition, intention, love has motivation. Ano yung nagmo-motivate? Bakit mo siya minamahal? Ano yung driving force ng pag-ibig? Bakit may intention ka? So, nandito po makikita natin. And then, lastly, love has consolation. Meron pong saya sa pag-ibig. Nakakita naman kayong in love, tas malungkot? Ha? Ano, Fe? Meron bang nakilala kang in love na malungkot? Sinong in love dito? Tingnan niyo yung mukha. Sinong in love? O ba't kayo titingin kay Yana? Kayo naman. Ba't kayong tumingin kay Yana? Oo nga. Hello, to. In love ka, to? Sa asawa mo? In love ka? Ha? Ba't parang hindi ka masaya? In love. Kay Lord. Uy, kita-kita, may kachat ka eh. To, in love ka sa asawa mo? Katutuwa ko lagi mong kasama asawa mo ngayon, no? In love ka sa kanya? Po, away to. Malupit to. Ang ganyan talaga si Toto, hindi siya showy. Dati daw. Si Jenny, tanong kung in love sa kanya. Nung unang panahon, sasabihin. Okay. So normally, alam po natin ang pag-ibig ay may iba't ibang tawag sa salitang Grego. At yun po may common na pag-ibig. 3 po yun. Yung pong common is pag-ibig na common. Yun po yung ginagamit pag Valentine's Day. Napupuno po yung mga motel. Ang tawag po doon ay erotic love, romantic love. Eros. Romantic. Attraction. Physical. Emotional. Adrenaline. Di ba? May nakita ka magandang babae, tikboy, no, dati? Dati ha? Baka mapingot na naman tayo nila. Tikboy. Tikboy. Di ba? Pag nakakita ng chicks dati, no? Dati, ang pangalan niyan, chick boy. Eh, naging born again, kaya ginawang tick boy para medyo... Alam niyo na! Alam niyo na.
Di ba? Pag nakakita ng lalaki ng maganda, in love ako Yun po, hindi po yung love, no? Na katulad ng ating tinatalakay sa John 3:16. That is romantic love, yung unang tingin. Love at first sight. Kaya po maganda yung bulag hindi nalalove at first sight kasi wala namang nakikita. Di ba? Pangalawang uri ng pag-ibig, yung pong phileo. Okay, yun po yung mahal mo because of common things. Okay. Philadelphos, nagmamahalan kayo kasi magkapatid, brotherly love. Ang atin pong tinatalakay dito ay pag-ibig ng Diyos sa John 3:16, agape. Agape, agapos, agapita. Yan po yung root word niyan, agape. Yun ang pag-ibig ng Panginoon, agape. The highest form of love. So ngayon, dito po natin titingnan, kasi ang meron po nito sa totoo lang, mga Kristiyano lang. Kasi sila po yung tumanggap ng ganitong klase ng pag-ibig Ulitin ko, mga born again Christian lang ang may pag-ibig na katulad nito. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na yung mga hindi born again, walang capacity gumawa niyan. Yun nga lang, iba ang kanilang motive. Laging hindi tama ang motibo ng mga tao na gumagawa ng mabuti na hindi born again. Kasi ang mga taong gumagawa ng mabuti na hindi born again, ang motive ng mga yan mali. Para sila maligtas. Hindi naman tayo pwedeng maligtas sa paggawa ng mabuti. Alam natin yan. Parang binabayaran mo ang Diyos ng kabutihan mo. Nakuha niyo po yung point? So, ang may wagas na uri ng pag-ibig lamang ng agape ay mga taong tumanggap kay Kristo. Why? Because Jesus is love. In 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. So, ang isa pong tanong, may kapasidad po ba ang tao na hindi tumanggap ng pag-ibig ni Kristo na makaibig sa Diyos? Jong, ano palagay mo? Sabi sa Bible, kaya tayo nagmamahal sa Kanya kasi Siya ang unang umibig sa atin. Ang tanong, kaya bang umibig ng tao na mauna sa Diyos bago siya ibigin ng Diyos? Sino magsasabing yes? Pwede. Sino magsasabing hindi? Dalawa, tatlo. Yung iba, ano kayo? Nasa gitna kayo? Waiting kayo? So ang tao, hanggat hindi nakakaranas at tanggap niya ang pag-ibig ng Panginoon, wala siyang capacity umibig ng pabalik sa Diyos. We love Him. Why? Why? Because He first loved you. Kaya ka nandito. Kasi naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. You cannot give anything to anyone something that you don't have. You cannot give back to God that love if you don't have it in you. Amen? So dito po, dinefine ang pag-ibig ng Diyos. Binanggit ko kanina. Ano ang definition ng pag-ibig dito? Oo nga, ano nga yun? How did God define love in the verse? Ano na? Tutulungan ko kayo ng another verse, ha? Okay. What is the definition of love dito? 1 John 3:16 tayo, para maintindihan nyo. Okay? 1 John 3:16. Hereby, perceive, we understand the love of God. What is that? What is the love of God? That He gave or He laid down His life for us. Balikan natin yung John 3:16. Ano ibig sabihin ng pag-ibig ng Panginoon? That He gave His only begotten Son. Yun, ang definition ng pag-ibig. Kung hindi si Kristo nag-alay ng buhay at hindi ibinigay ng Ama si Jesus sa atin, we don't understand what love really is. So love is that God gave His only begotten Son. That is the meaning of love. The agape love, sacrificial love, unconditional love, unfathomable love, everlasting love. That is the love of God. Rich, super abundant love. That is eternal life. Okay? So yun po yung definition ng pag-ibig. So gusto ko maintindihan nyo na malalim ang ibig sabihin yan. Love is that Jesus died for you only. When the Father gave His Son to you and to us and for us,
You know what He gave? You know what He gave? Jesus is the darling of heaven. Without Jesus, there is no heaven. Jesus gives heaven value because of His presence. Heaven is no heaven without Jesus Christ. Nag-post po ako kasi may dumadating ng mga artista sa likod. Galing po ng Imos pa yung mga yan. Okay. Sabi ni Irene, ano daw meron sa Taguig, sa Life of Grace, dinadayo daw ng mga taga-Cavite. Karamihan ho dito mga taga-Cavite. Cora, good to see you back. I'm always happy to see you. When the Father sent His Son, offered His Son for us, you know what He gave? He gave all of heaven. Do you know who Jesus is? Colossians 1:12, tingnan natin, hanggang 18. Wow. Gusto ko maintindihan nyo to. Ito yung binigay sa atin ng Panginoon, si Jesus Christ. Okay? When God gave His Son, Jesus Christ, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, He gave His Son, not only His Son, but everything about in heaven, about the Father owns, about the possessions, everything about heaven. Because Jesus Christ is the representation of heaven, and Jesus Christ is the representation of who the Father is. If you have seen Jesus, you have seen the Father. In Colossians 1:12, giving thanks unto the Father, which hath made us to be partakers of the inheritance of the saints in light. Diba? Tayo po yung saints in light. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of dear Son. Tayo po ay dineliver ng Panginoon from the power of darkness, mula sa buhay ng makasalanan, buhay ng makamundo, at sa kanyang kaharian, buhay ng kabanalan. Verse 15, in whom we have the redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Verse 15, ito na po siya. Sino si Jesus Christ? Basahin po natin, sino si Christ? The image of the invisible God, the firstborn of every creature. Verse 16. Sino siya? For by Him were all things created that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether there be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. That Jesus Christ is the creator of heavens and earth. All things were made by Him and for Him. Okay? Verse 17. And He is before all things, and by Him all things consist. Siya ang kabuuan ng lahat. Sabi po sa diyan, kung wala si Kristo, walang nalikha. In verse 18, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence, that is Jesus Christ. And that baby born, lying on the manger, is the creator of the heaven and earth. He represents heaven. He represents everything about heaven. And He gave that for you. Ibinigay ng Diyos ang lahat-lahat niya, Cora, sa'yo. Naintindihan niyo? Binigay ng Diyos ang lahat-lahat sa pamamagitan ng kanyang anak para sa'yo, Toto. The definition of love is that the Father gave His Son. When the Father gave His Son, He gave His all for you. Amen? That is the definition of love. Now, I said a while ago that it is a pattern. So I will go back into that pattern later on. But let me move on to point number 2. Anong intention niya? Binigay niya si Jesus Christ for what? For what? What is the intention? Binanggit ko kanina, kapag sinabi mong, mahal ko ang asawa ko,
Anong ibig sabihin nun, Elmer, pag sinabi mong mahal na mahal ko asawa ko? Dennis, anong ibig sabihin nun pag sinabi mong mahal ko si Alex? Tikboy, mahal na mahal ko si Alex. Kahit di niya ako ganun kamahal. Anong intention mo kay Alex? Rafi, anong intention mo kay Jack? Kung nasa yung pag-ibig ng Diyos, ang intention mo ay katulad ng intention ng Diyos kasi ang pag-ibig mo ay ang pag-ibig ng Diyos iisa. Nakuha niyo yung point? Toto? Ernie? Kevin? Jong? Wow, binanggit ko yung mga lalaki dito. Nico? Kung mag-aasawa ka, mamahal mo asawa mo, ito yung pag-ibig na gagawin mo. Binigay ng Diyos ang lahat-lahat sa Kanya. Para ano? Nang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. The highest kind of life. The intention of the Father is that we may have the life of heaven through His Son Jesus Christ to bring us to the highest level, to the best kind of life as possible as it can be with all of Him. With all of Him. Yung song na yun, ang ganda nun eh. All of me loves all of you. Si God po yun eh. Lahat-lahat sa akin, binigay ko sa iyo kasi mahal kita. Okay, pag sinabi mong mahal ko ang asawa ko, ibig sabihin nun, gagawin ko ang lahat, ibibigay ko ang lahat para sa ikabubuti, ikaliligaya, ikaayos, iangat ko siya sa pinakamataas na pwede niyang puntahan sa kanyang buhay. Yun ang ibig sabihin ng pag-ibig. At yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Okay? Okay. Dahil sa pag-ibig, mahal ng Ama ang kanyang anak, binigyan niya ang kanyang anak at matapos ang kanyang purpose, okay? Ang sabi sa Philippians chapter 2, sa verse 9, matapos siyang mamatay sa cross in verse 8, Philippians chapter 2 verse 9. Watch out. Open your eyes with this. This is what God already did as the intention of His love for you. Come on. Wherefore, matapos siyang mamatay sa cross, wherefore God also hath highly exalted Him, because the Father loves His Son, and His intention for His Son is to exalt His Son to the highest level. He exalted His Son, given Him a name which is above, which is the highest kind of name, Jesus Christ. In verse 10, it says, that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Do you know the exaltation of Jesus Christ? By giving Him a name which is above every name. Ephesians 1:20 and 21. Tingnan natin kung ano kanyang pinuntahan. Ephesians 1:20. Saan dinala si Jesus ng Ama? Matapos siyang mabuhay na maguli in Ephesians chapter 1, verse 20. Anong ginawa? Yung kapangyarihang iyon, okay, binuhay si Kristo mula sa mga patay at matapos siyang mabuhay mula sa mga patay, He was exalted to the highest level. Saan siya nilagay? Pakibasa po natin. And set Him at His own right hand in the heavenly places. Love exalts. The intention of love is to exalt. I love my wife. Siguro madalas yung naririnig how I exalt my wife in public. There is no putting down in love. Amen? You don't put down your wife, your husband, if you love him, if you love her. Amen? Because love exalts.
Ephesians 2:6. One of the greatest verses in the Bible that I know is Ephesians 2:6. Hey, come on. When Christ was exalted by the Father, made Him to sit at His own right hand. Hey, Jesus brought every one of us to be with Him, to sit down with Him to that level. That is love. Because of His love for us, the intention is to make us, everyone, to be seated where Christ is seated in the heavenly. Pag pinagbubulay-bulayan ko po yun, na-amaze po ako dyan eh. Kaya ako po ay nagpe-pray, Lord, I thank you that I am making a declaration from the throne where I am seated. Hindi ako nakikiusap. I don't beg from God. I don't make pleading before God because I'm seated on the throne. I make decree. So kahapon, dumalaw ako kina Janet at patuloy kong dineclare, being seated on the throne, I declare healing. Looking forward of seeing Janet standing up without the wheelchair. It may not be immediate, it may not be instant, but because of what I know where I am, where my position is, being seated on the throne, your prayer will become different. At ang tapang mo magpalayas ng masamang espiritu. Okay? Doon mo gamitin yung pagpapalayas, wag sa asawa mo. Sa espiritu mo gamitin. Amen? So love is intentional. If you are in love with your church, in love with your wife, in love with your children, your intention is to give the highest best, to bring them to the highest level possible that you can bring them out of all your resources. Amen, Jong? Kapalad ni Irene, yun. Ang bait na ni Jong ngayon. Hindi ba? Dati naman niyang mabait sa mga babaeng alaang. Oh, ang laki talaga pagka, nagmahal ka talaga ng totoo eh, no? Alam niyo, pag napunta ko sa bahay ng mga yan, ang daming langgam lagi. Sweet. Pagpasok ko pa lang, langgam mo ang dami, oh. Ang tamis ng sama ng dalawang yan. Pero nung una po, grabe nung una yung mga yan. Meron po sila mga flying saucer, hindi, joke lang. Natatawa. Okay, so ang pag-ibig po ay intentional. Laging pag umiibig ka, ano ba ang magagawa kong pinakadabi sa church ko? Ano ba magagawa kong pinakadabi sa mga anak ko, sa family ko? Ano magagawa ko? I'm in love! Alam mo, Ella, ang salap mga pag-asawa na may in love talaga sa'yo. Oh. Ella naman, tama na kay Yana, kay Ella naman. Di ba? Kaso yung mga tao na gusto magbigay kay Ella ng the highest best, ayaw niya eh. Kasi hindi naman bibigyan ang pinaka-the highest best. Kaya, wag na lang muna. Okay? Hintay-hintay lang Ella. Hintay ka lang. Darating din yan. Bago ka mag-50, darating yan. Okay. So before I leave the second point, intentional, sinabi ko kanina na ang pag-ibig ay may kasaganaan. Mamaya po yung sa last point eh. Pero sabihin ko na po ngayon yung intention. Ibalik ko po sa inyo doon sa mga hindi nakarinig, yung pong kwento ng love cucumber, tungkol po sa pipino. Meron po mag-asawa na yung pong tatay ay nagtanim ng pipino. Nung siya nag-harvest na po ng pipino, sabi ng asawang babae, "Uy, ang daming pipino." Gumawa po siya ng pickles. Magaling po siyang gumawa ng pickles. Nilagay po sa bote. Sabi ng lalaki, mukhang gustong-gusto ng asawa kong gumawa ng pickles. Magtatanim uli ako hanggang naging business po nila. Yumaman po sila dahil po sa cucumber. One day, namatay po yung tatay. Nagmi-meeting po yung pamilya at sabi po ng panganay na lalaki, mayaman na po sila dahil po sa pipino. Since siya nakatikim na po ng pickles na pipino. Oo, nakatikim na sila, no? Galing yun sa kanila. Okay, sabi po ng panganay na anak, Ma, total patay na si Dad. Total kayo naman talaga nasa business na yan, Ma. Ikaw na rin mamang magtanim at mag-in-charge dun sa production sa farm.
Kami lang ang bahala mag-expand ng market hanggang Taguig, galing sa Amerika. Wow. Tumayo po yung nanay, sabi niya, mga anak ko, meron akong confession sa inyong gagawin. Ano yun, ma? Sabi nung panganay, sa totoo lang, mga anak, hindi ko naman talaga gusto yung mag-pickles ng cucumber. Ayaw ko yun eh. Dahil nakita ko sa daddy mo, nag-i-enjoy sa pagpa-farm na produce ng cucumber because I want to stay in love with your dad. I don't mind myself of what I like to do. I want to stay in love with your dad. That's why I did that. Dahil lang sa pag-ibig. Tumayo po yung anak na babae. Ha? Totoo yun, ma? Kasi si Papa bago namatay, may nireveal din sa akin. Sa ospital. Alam mo, anak, sa totoo lang, ayaw ko talaga yung magtanim ng pipino. Kasi nakita ko yung mami niyo, tuwan-tuwan, naggumagawa ng pickles eh. I want to stay in love with your mom. Though I don't like it and I hate doing it, because I love your mom. I want the best for your mom. Though it's hard for me, but because I love your mom. Love is sacrificial for the betterment of the one you love. Because love is intentional. Nagulat po sila. Kaya ang tawag po sa kwentong ito, love cucumber. Love is intentional. It is not just emotional. I want the best for the one that I love. Okay? I will intentionally and purposely do some sacrifices for my wife just to make her feel that I love her. Okay? Pag si Ora po ay masama ang pakiramdam, kahit pagod po ko galing sa labas, I gave all my best para imasahe ko po siya. Nag-enjoy ka ba kagabi, Heart? Nag-enjoy siya. Ikaw hindi, napagod ka. Habang ako'y nakatulala sa hangin, tulog na siya eh. Kala ko may happy ending eh. Joke lang. So I do it with all my heart. Kahit pagod ako, I do it with all my heart. Hindi yung pagod na ako, ayoko na. Hindi bali, paunti-unti na lang to. I do it with all my best. Because I love my wife. Amen? Now, third point. Love is intentional. Amen? Grabe ang intention ng Panginoon sa atin, no? To bring us to the highest level, to give us the best of heaven. Jesus Christ is the best of heaven. He gave it to us. He gave Jesus to us because of love. Next point. Ano yung next point natin? Sasabi ko lang kanina eh. The definition of love, He gave His only Son. And when He gave His Son, He gave everything. The intention of love is to give us the highest best. Thirdly, what motivated God? Why God did it? Sino ka ba para ibigay niya yung buhay niya sa'yo? Sino ka? Ang cute mo naman. Sino ka ba? Bakit niya ginawa sa'yo yun? Ba't binigay niya si Jesus? Kasi may ginawa ka ba sa kanya? Meron! Karebeldihan, kasalanan, pagsuway. Yun ang ginawa mo sa kanya. Pero bakit niya binigay yung buhay niya sa'yo? Bakit binigay niya si Jesus Christ sa'yo? Bakit? Sa kabila ng lahat, pinili ka niya, mahalaga ka sa kanya. The motivation that Jesus or the Father has or had sa kanyang puso, love is motivated. There is motivation. Because you are valued by Him. More than what you can think of. The Father values all His creation, but in all of His creation, you are the most valuable, the most precious in His eyes. I can prove that to you in many verses in the Scripture.
Dito ko na lang dadalhin kayo sa John 17, verse 22 and 23. Alam nyo, pag naintindihan nyo po ito, wala pong Kristiyanong insecure. Malabo po yun. Hindi kayo magkakaroon ng anxiety. Wala kayong fear. Kahit wala kayong fear, wala kang fear. Do you know this verse? And I have given them, and the glory which thou gavest me. Pag sinabing glory, value. Sabi ni Jesus Christ, Father, the value, the importance that I have from you, okay? The glory that you have given me, I have given them. Yung halaga na meron ka sa akin bilang anak, yung pagpapahalaga mo sa akin bilang anak, binigay ko rin sa kanilang halagang yan. The glory that I have from you, I have transferred it to them. Kaya pagdating sa verse 23, tingnan po ninyo. Sa verse 23, Thou in me, and I in them. I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, that the world may know, this world are the world of the believers, that the world may know that thou hast sent me. Tayo lang naman nakakakilala kay Christ that He is sent by the Father. And has loved them, at inibig mo sila, pinahalagahan mo sila, katulad ng, basahin nyo, Mark Ulager, kung paano pinapahalagahan ng Ama si Jesus bilang sa kanyang anak, ganun din ang pagpapahalaga niya sa'yo. Sabi ng verse. Nagsisink in po ba sa inyo to? Naiintindi niyo magano kayo kahalaga? The motivation of the Father in giving His Son to you because He values you, how He values His Son, and the value of His Son is the value of Himself. The value of the Father given to the Son is the same value that He gave us. That is the meaning of the verse. Kaya kapag naging insecure ka pang tao, hindi mo naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Bukang bibig ng asawa ko, alam ko namang mahal na mahal mo ko eh. Kahit minsan may pagtatalo kami. Kaya kailan naman hindi po siya nai-insecure. Kahit kung sino-sino mga artistang kasama ko. Ay, puro arte lang naman yan eh. Yung sense of security niya napakataas. Hindi naman dahil maganda siya. Alam niya kasi, yan ho yung taong ang lakas ng pakiramdam. Nararamdaman niya talaga, mahal na mahal ko siya. Kaya kung may gagawin akong kalokohan, hindi ko pa ginagawa, ramdam niya na. Amen? Oo, minsan maganda rin kasama yan, minsan hindi eh. Wala ka pang ginagawang mali, alam na may mali kang gagawin. Okay, so, nakuha niyo po yung verse na to. Ang sarap isipin, kaya binigay ni Jesus ang kanyang buhay sa'yo, kaya siya nasa'yo, kasi yung value mo at value niya, pareho lang. Kaya niyo bang i-process yan? Tao lang ako, makasalanan ako eh. Masama ako, hindi ako ganun, no? Eh, sabi ng Bible eh, kung paano iniibig ng Ama si Jesus, ganun din ang pag-ibig sa'yo. Ibig sabihin ng pag-ibig, pagpapahalaga. Kaya tayo dito sa church, si Marisa nasa labas? Si Marisa at saka si Elmer, iisa. Sabi ni Marisa, kaya siya nandito, sinabi ni Lord sa kanya, in this small church I dwell. Sabi naman ni Elmer, kaya siya nandito, hindi na ako umabsent yan. O Elmer, anong tatanong mo sa akin? Nag-fellowship kami, o ano mga gusto mong itanong sa church? Eh ano pang itatanong ko? Naramdaman ko na si Jesus nandyan sa church eh. Kaya nga ako lumuhod sa harapan eh. Kaya dito sa Church Mark Ulager, pinapahalagahan natin ng tao dahil alam natin na pinahalagahan siya ng Diyos. At kung anong halaga na meron ng Diyos para sa'yo, obligado tayong pahalagahan natin ng bawat nandito
Katulad ng pagpapahalaga ng Diyos. Amen po? Kaya dito, hindi usong konsehan. Hanggang 10 lang dito. Amen? Wow, ang sarap ng ganun, church, no? Yung I am valued, how Jesus values me. Hello, yung nakikinig, no? We value you. Yung mga hindi namin nakakasama, we miss you. Yun nga lang, dito meron tayong freedom. Pag ayaw mo na, wala tayong magagawa, ayaw mo na eh. Ayaw mo na ng pagpapahalaga namin. Ganun lang talaga yun. Now, last point na tayo. Dito natin gagawin ang pattern. Okay? Yung kanyang pag-aalay ng buhay, ay kanyang ginawa, hindi lang exclusively siya ang gagawa. Okay? Inialay niya ang kanyang buhay, may dalawang pag-aalayan ka ng buhay na konkreto para ipakita mo na ginagawa mo yung pattern niya. 1 John 3:16, number 1. 1 John 3:16, number 1. May I have your attention here. Look at the pattern. Okay? Dito na itinaunawa ng pag-ibig ng Diyos na inialay niya ang kanyang buhay sa atin. Anong next word? Monique, anong next word? Hereby perceive we the love of God because He laid down His life for us. What's the next word? And we ought. Ano yung we ought? Kailangan! Kung paano inialay ng Panginoon ang kanyang buhay sa atin, ay kailangan ding ialay mo yung buhay mo sa kanyang iglesia. That's a pattern. Okay, Elmer, ito yung pinupoint out ko sa'yo eh. Ang pagpunta sa church, hindi yung, ay, ayaw ko na dyan. Sa kabila naman ako. Ay, na-open ako doon sa kapatid kasi hindi ako pinansin eh. Nagkakainan sila, di man lang ako inalok. Hahanap ka ng church para ialay mo yung buhay mo, Marco Laguerre. Kasi pag hindi mo ginawa yon, hindi mo naintindihan. At maaaring hindi ka naging recipiente ng pag-ibig ng Diyos. Amen, Kat? Mama Lu, naintindihan nyo ba, Saidik? Kung naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos, the next thing to do is to offer your life to the church of God. Because that is where God is. Amen? Pattern. Okay? Ephesians 5:25. Happy Valentine's. Okay, ladies and gentlemen, men in particular, may I have your ears on me. Mag-aasawa ka, di ba, Ian? Di ba? Okay. Mag-aasawa ka uli o mag-aasawa lang? Okay. Husbands! Pakita sa kamay ng husbands. Yung magiging husbands. Eh yung utos. Hindi kayo mag-aasawa mga binatang nandito pag hindi nyo naintindihan to. Ha? Leo? Sino po ba? Sino yung nanap po? Ah, si Weng. I see. Nagkasakit daw siya kaya hindi siya nakaka-attend, sabi ni Weng. Ay, ganun ba? Ay? Ay, ayaw niyang umalis, oh. Kapatid ka niya? I see. Bye-bye, Weng. Okay. Oy, husbands, kapag hindi niyo to sinunod, utos ng Diyos to, you are disobeying God. And if you will keep on disobeying this, you are living in sin. Kasi utos ng Diyos eh. Pattern, kung paano niya inialay ang kanyang buhay, husbands, ganun yung ialay ang inyong buhay.
with the intention of giving your life for the highest good of the wife. Mga babae, huwag kayong mag-aasawa nang hindi naintindihan yung verse na yan. Amen, Yana? Yana na naman. Jeya, Ella, Narisa, mga dalaga nandito. Greta, sorry. Okay. Naintindihan nyo? Yan po yung utos eh. Kapag ang asawa nyo ganyan at naintindihan to, congratulations! Pero kung ang asawa nyong lalaki hindi ganyan, condolence! Nahihirapan ka lang eh. Amen? Rochelle, condolence or congratulations? Con lang, con? Elmer, tumatawa lang. Ano ba yan? Kulang! Kulang ang pag-ibig. Okay. Yan po yung pattern sa consolation. Nasa consolation na po tayo ngayon. Anong meron? Okay. Nung inialay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, nakaisa-isang anak, representing everything about Him, what is the consolation of the Father? You know what? Yan po yung sinasabi ng Panginoon sa John 17:1. Nasa last point na po tayo. I'm right on time. Patapos na ako eh. Sa consolation. These words spake Jesus and lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify Thy Son, that Thy Son also may glorify Thee. How? I-exalt mo na ako para ma-exalt naman kita. How? Palagay nyo, paano i-glorify ang Ama? Tingnan po natin sa verse 2. As thou hast given him, the Son, me, as thou hast given me power over all flesh, that I will give eternal life to as many as thou hast given him? That is the answer. Romans 8:29. Okay? Are you following me with my message? Say amen? Okay. Ang sabi po dito, for whom He did foreknow, He also did predestinate, to be conformed to the image of His Son, that He might be what? The firstborn. Elmer, yun yung tunang pinag-usapan natin, the prototype. Christ is the firstborn. Okay? Kung siya yung firstborn, maraming susunod na magiging anak ng Diyos. The consolation of the Father is when Christ will be resurrected as a Son, the firstborn from the dead, according to the Colossians kanina, the firstborn from the dead, marami ang kanyang magiging sons and daughters. There will be a multiplication by giving the only begotten Son. What is the consolation of the Father? Maraming magiging anak ng Diyos. Maraming uupong kasama niya sa trono ng kanyang biyaya. That is the consolation. The consolation is multiplication. The consolation is prosperity. The Father became so prosperous. And His prosperity, His possessions is not the world only, but every believer of the Lord Jesus Christ. Kaya ang tawag po sa Hebrews chapter 2 verse 11. Tingnan po natin, Hebrews 2:11. For both He that sanctifieth and they who are sanctified are all one. Ang nagsasanctify, the Holy Spirit, okay? He sanctified us, they are one. The Father or Jesus Christ, they are the sanctifier, for which cause He is not ashamed to call them brethren. Sino yung them? Saret, sino yung them? Tayo. Hindi, ang sabi doon, for which cause He is not ashamed.
Hindi kinahihiya ni Jesus na tayo ay tawagin niyang mga brethren eh. Tayo at si Jesus ay brethren. Iisa tayo ng amang pinanggalingan. Kaya kung gaano kamahal ng ama si Jesus, ganon din si Tikboy, si Ian, kamahal ng ama. Kasi si Jesus at tayo ay Yun, natumbok. So ang consolation ng ama, Lord, I will glorify you now. Because when I will be resurrected from the dead, I am the prototype, the firstborn from the dead, according to the book of Colossians a while ago. Okay? Dadami ang mga anak mo. Dadami ang aking mga kapatid. And that is the consolation of the Father. There is multiplication. Okay, I would like to bring you to the Old Testament picture. In Genesis chapter 22, alam na alam po natin ang kwento, ito po yung hiningi ng ama, ang kanyang, Genesis chapter 22 verse 1, please. And it came to pass, after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And then in verse 2, ang sabi ng Panginoon, and he said, Take now thy son, thine only son, your only begotten son, whom you love, and get thee into the land of Moriah, and offer him therefore a burnt offering. Pinapasurrender ng Panginoon ng si Abraham, ang kanyang anak. Tanong, bakit hindi kayamanan, ginto, pilak ni Abraham ang hinihingi ng Diyos na ialay sa kanya? Di ba tayo po, pag may sakit ang mahal natin sa buhay, uubusin natin yung pera natin, masave lang ang buhay ng ating anak, asawa, tama? Kasi kung pera, mas madaling ibigay. Kunin mo ng pera ko, huwag yung anak ko. Mas madali, di ba? Kaya hindi perang hiningi eh. Lalo namang hindi asawa. Baka sabihin ni Abraham, nauna? Nauna ba? Akin na yung wife mo. Nauna? So ang hinihingi ng Panginoon sa'yo, what represents your everything? Ano yung pinakamahalaga sa'yo? Yun ang hinihingi ng Panginoon that represents your being. Sino yung pinakamahal mo? Sino yung pinakamahalaga sa'yo na hadlang sa relasyon mo sa Diyos? Ang kanyang anak naging hadlang, nagkaroon ng love triangle. Wala nang communication si Abraham at ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, delikado to. Masisira ang plano ko rito. Akin na, subukan kita kung ako pa rin ba ang mahal mo, higit sa lahat ng bagay. Si Isaac, nagiging idol, ina-adore niya higit kaysa Diyos. Kaya gustong isave ng Panginoon both from idolatry because God is a jealous God. He is number one and would like to be the number one, the top priority, the urgent priority in your life and in my life. Okay? Because He's a jealous God. Amen? This is a confrontation. Nung binigay ng Panginoon, nung binigay ni Abraham ang kanyang anak, dumami ba ang lahi ni Abraham? Ha? The consolation is this. Verse 16 to 18, Genesis 22. Do you want this? Do you want this consolation of Abraham to be with you? The consolation of the Father? We are multiplied. And he said, matapos pong magpumasa si Abraham sa pagsubok ng Panginoon, and he said, by myself have I sworn. Sumusumpa ako sa sarili ko kasi wala na siyang pwedeng sumpang hukuman. Siya na ang pinakamataas na Diyos at ibig sabihin ng Panginoon sa pamamagitan ng lahat kong kapangyarihan, lahat kong pag-ibig, sa pamamagitan ng lahat kong kayamanan, sumusumpa ako, sabi ng Panginoon. Dahil ginawa mo ito, hindi mo pinagkait ang iyong kaisa-isang anak sa akin. Anong sabi niya sa verse 17? That in blessing I will bless thee, and I will multiply thy seed as the stars of the heaven. Sounds familiar, the pattern? Inialay ng Ama ang kanyang anak. Exemplified in the Old Testament by Abraham. Hindi niya pinagkait ang kanyang kaisa-isang anak, representing the totality of the life of Abraham, all his resources, everything, his possessions. Ang kanyang anak, inialay niya. Ang kapalit, multiplication, pagpapala, abundant life,
At ang pangako ng Panginoon, yung magiging kaaway mo, kaaway ko rin. Kaya hanggang ngayon, ang pangako ng Panginoon, dahil hindi mo pinagkait, ang buhay mo, lahat mo magiging kaaway, kaaway ko rin. Lahat nakakampi mo, kakampi ko rin. Kaya hanggang ngayon, pinagtatanggol pa rin ng Diyos ang bansang Israel dahil dyan sa kwentong yan. Amen? Now, I would like to end with this. Do you want a multiplied life? I would like to end with this verse. Ako po'y punong-puno ng pangarap bago ako tawagin ng Panginoon para magpastor. Bilang panganay na lalaki sa magkakapatid, maaga nag-asawa ang aming kapatid na babae. Kilala niyo naman sila. Nung naramdaman ko at naintindihan ko ako'y tinatawag ng Panginoon, iniisang tabi ko ang lahat kong pangarap. Mag-a-abroad sana ako noon, inuferan ako ng auntie ko, your documents are still complete. Would you like still to go abroad? Because the first one that I went there, it was kind of a failure. Because I sensed the calling of God. Sabi ko, auntie, hindi na ako mag-a-abroad. Magpapastor na kasi ako, tinatawag ako ng Diyos. Lahat kong pangarap, lahat kong gustong gawin sa buhay ko, isa na lang ang gusto kong gawin. Ibigay ko yung buhay ko sa Panginoon sa kanyang kalooban. At ito po yung verse na pinanghawakan ko na nangyari po sa akin. Mark chapter 10, verse 28 to 30. Tama ba ako? And Peter began to say unto him, kay Jesus Christ, Lord, iniwan ko ang lahat. I gave up everything just to follow you. Parang tinatanong po ni Pedro, ano bang meron ako dyan? Ang sabi ng Panginoon sa verse 29, sa Matthew 19, meron din po ito Verse 29, sa verse 29, at ang sabi ng Panginoon, walang taong nag-iwan ng lahat ng bagay, bahay, mga kapatid, mga lupain, mga kayamanan, alang-alang sa Ebanghelyo, alang-alang sa tawag ko sa iyo, in verse 30, na hindi tatanggap 100-fold, na hindi ko i-bless ang life niya. Lahat ng mga kapatid ko hindi pinabayaan ng Diyos. Binless silang lahat. Because that is the promise to me by God. Gusto kong pagpaaral sa kanila, hindi ko ginawa. But the Lord made it for every one of them. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Now, I would like to ask you a question. We have learned the definition of love. The definition of love is that the Father gave His everything. Gave His only begotten Son. And that is the pattern. Gusto ng Diyos, ikaw din, ibibigay mo yung lahat mo sa Kanya para magkaroon ng swapping. Para maranasan mo yung Kanyang buhay, yung kasaganaan ng buhay, the consolation, the multiplication. The 100-fold. Hindi pwedeng iparanasan mo yung buhay ng Panginoon at ang consolation na ikaw hindi ka nag-aalay ng buhay mo sa Kanya. But the question is, are you willing to give the definition of love by giving your life to Him? Hanggang dito lang yan, pag hindi mo inialay ang buhay mo, hanggang dito lang yan. Kaya ngayon magdesisyon ka, Lord, you want everything of me, and I'm giving everything of me to you, and I want your life to be my life, the everlasting life. Okay. One story. Meron pong pastor, siya po yung chairman ng Gemma Beck, a friend of mine. Noong COVID, meron po siyang pamangkin na nasa bingit ng kamatayan dahil po sa COVID. Siya po yung nagtiyaga, binantayan ng 1 month dahil siya po'y magaling sa gamot, nurse po siya. Nabuhay po yung kanyang pamangkin. Simula po nung nabuhay yung kanyang pamangkin, madalas ko po nakikita na dalaw sa kanyang uncle. Lagi pong nilalabas, pinakakain, at niliregaluhan ko ano dahil para sa kanya, kung wala ang uncle ko, patay na ako. Kaya gagawin ko ang lahat bilang pagtanaw ng utang na loob sa uncle ko. Nakakatawa yung batang yon.
Laging may dalang regalo sa kanyang uncle na pastor. Dahil sa pagtanaw ng utang na loob lang. May utang na loob. Hey! Kung utang na loob ang pag-uusapan, hindi tayo niligtas ng Panginoon sa COVID. Niligtas tayo sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin and everything about heaven. Anong dahilan na hindi mo kayang ibigay ang buhay mo sa Kanya? Anong meron ka? Wala. Dahil ang inihingi niya sa iyo, buhay mong bulok, akin na yan, upang makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Huwag tayong maging walang utang na loob sa Diyos. Ibigay natin ang buhay natin sa Kanya ngayon. Nag-sacrifice siya, hindi lamang nagkaroon siya ng matinding pagdurusa sa Calvary. Hindi lamang yung hirap, kundi ang ibinibigay niya sa atin, the quality of life in exchange of your life. Amen? Shall we bow our heads, close our eyes? Alam ko nangungusap ang Panginoon sa iyo sa iyong katatayuan ngayon. At ayaw ng Diyos na lalabas ka ng lugar na ito na hindi nakaalay ang buhay mo sa Kanya. In exchange of eternal life, abundant life, a life of power, a life of success, a life of victory, a life of beauty, a life of glory through the person of the Lord Jesus Christ. Kaibigan, don't forfeit it. Never forfeit it. He gave His life for you already in advance. Habang nakatayo ka at nakapikit, inaasahan ng Panginoon, kinakausap mo siya. At sinasabi mo, Lord, ito yung buhay ko. Wala na akong karapatan sa buhay na ito, iyon na ako ngayon. At gusto kong maranasan ang tunay na masagana, mapayapa at masayang buhay kay Kristo. Inaalay ko ang buhay ko ngayon sa inyong harapan.